Pag-upo ng bagong ombudsman, tinanggal na niya yung mga barriers, mga restrictions na impose ng kanyang pinalitan na dating ombudsman para lang maka-access ang mga tao sa SALN ng government officials. Especially journalists, you can access a government's official statement of assets, liabilities, and net worth, or yung SALN. And of course, tanggalin yung sensitive information, yung private address, yung minor children, saan nag-aaral, etc. And this is applicable to all public servants. Sa ombudsman, all public servants with salary grade of 27. So, senators, congressmen, mayors, lahat ng salary grade 27 na public servants, sa ombudsman mo kukunin yan. Yung ibang empleyado ng gobyerno, saan mo kukunin? Sa Civil Service Commission. Or pag taga-Supreme Court, sa Supreme Court, pag taga-Senado, sa Senado, at pag Kongreso, sa lower house, sa lower house, no? Nung araw nga, ayaw ng dating ombudsman na mag-release ng SALN unless merong notarized consent from the public servant na pinapahintulutan kayong i-access ang kanyang SALN. Ngayon, ang kailangan mo lang ay 2 valid ID. At ito na ay pwede ka nang mag-access sa mga SALN ng public officials. So, kung curious kayo kung ano ang SALN ng ating mga officials sa Baguio, magdala lang kayo ng ID at mag-request sa ombudsman ng kopya. Of course, merong mga times na i-reject din. Hindi total yung request nyo for SALN. Of course, ang condition dito, it should not be made public unless, of course, you are an investigative journalist. And ang restriction nito, kailangan magbigay ka ng feedback sa ombudsman within 5 days from the taking of the SALN ng istorya or ng investigative report na gagawin mo para sa ating mga media practitioners. Like I said, yung right to privacy, tatanggalin yung mga personal information, hindi pwedeng kunin yung private address niya, hindi pwedeng kunin yung minor children or asawa para sa protection din ng privacy requirement. If the request is for unauthorized commercial purpose, no? Hindi rin ibibigay yan ng ombudsman. Or if the SALN is linked to a pending case or to influence or harass yung other party. At if the request is rejected because it is contrary to law, morals, or public policy, or being used for extortion or security threats, hindi pwedeng kumuha ng SALN ng public official.